So yun nga, share ko lang. Papunta nga pala kami ngayon sa Manabog para magsimba. Nag-taxi na nga lang kami para tuloy-tuloy yung biyahe papunta dito sa terminal station ng 5-star bus. Pero hindi pa nga kami nakakalis kaya nagutom na agad si Mahal at kumain siya ng cup noodles. Pero ako'y nakaubos. At pagkalipas ng ilang minutong paghihintay, umalis na nga itong bus na sinasakyan namin. Nung medyo nakalayo-layo na nga kami sa terminal ng bus, dumating na nga itong konduktor para maningil ng pamasahe namin. At ayun na nga, fast forward, pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na kami dito sa Medao. Maba nga kami din nila mama at papa para umihi at pagbalik namin, bumili sila ng chicharon. 3 for 100 dyan yung binili nilang chicharon. Tig-isa sila tapos yung isa binigay nila sa akin. At ninisin ko kasi Mahal para manahati kami sa chicharon. Pagkalipas nga ng 3 oras, nandito na nga kami sa Villasis. Siguro mga 4:30 na to. Madaling araw kasi kami bumiyahe. Para kasi sa amin, mas okay bumiyahe ng madaling araw, less traffic. At pagkatapos nun, ayun na nga, nandito na kami sa Malabo kaya bumaba na kami ng bus. Mag-aalas 6 na kami nakarating dito at naabutan pa namin yung unang mas. Medyo patapos na nga itong unang mas at naabutan namin na nagbabasbas na si Father. Kaya dito na lang kami umaten sa second mass. Inop ko muna yung phone dahil magsisimula na yung misa. At pagkatapos ng misa ay nagbasbas na ulit si Father. Alas 7 na nga nung umaga natapos yung misa. At grabe, sobrang dami talaga ng tao na nagsisimba dito kapag linggo. At syempre marami ka rin makikita ang nagtitinda ng pasalubong dito. Bumili nga kami dyan ng tupig, puto at buhayo. Pagkatapos nun, sumakay na kami ng tricycle para puntahan yung isa kong lolo na kapatid ng lola ko. Meron kasi kaming pag-uusapan about sa property. Dito rin kasi sa Pangasinan yung probinsya namin, kaya pinuntahan ko na siya para isahang biyahe na lang. Pero bago kami pumunta sa kanya, dumaan muna kami dito sa Urdaneta Palengke. Sobrang mura nga lang ng mga bilihin dito at ang sarap pa ng mga tinapa nila, kaya ito yung pinabili ko Mahal para matikman din niya. Nakakamiss lang din talaga yung lasa nito. Ilang taon na rin kasi nung huli ako makakain ng tinapa dito sa Pangasinan. At pagkatapos nun, dahil sobrang hilig na ni Mama sa bagoong, bumili siya ng bagoong alamang. At syempre, hindi rin mawawala yung bagoong isda. Sobrang sarap nga rin pala ng timpla ng bagoong nila rito. Meron nga rin pala ako nakitang pala ang bukid dito. Masarap yan lasang manok pero hindi na kami bumili. Sobrang daming gulay na mura na pagpipilian dito at fresh na fresh pa. Kung masipag ka nga lang talaga magbitbit pa uwi pa Maynila, marami ka talagang mabibili dito. At pagkatapos namin mamili, dumiretso na nga kami dito sa karinderya dahil gutom na nga kami. Parehas na sisig na ulam nga ang pinili namin ni Mahal. Ang galing lang kasi 35 yung order ng ulam. Dito kasi sa Maynila, halos 70 na. Humingi nga ako sa kanila ng sabaw pero sabi nila nasa termos na daw yung sabaw kaya ayun kumuha ako ng dalawa. Tig-isa kami ni Mahal. Ang sarap na ng sabaw nila dito hindi lasang medyas. Dapat 3 kanin nga ako dyan sa Bishop Drinks kaya busog na busog talaga ako. At sulit na rin kasi mura lang. So yun na nga. Pagkatapos nun, sumakay na nga kami ulit ng tricycle. Papunta nga dito sa isa kong lolo na kapatid nga ng lola ko. Pagbaba nga namin ng tricycle, ang unang ginawa ni Mahal nanuwit siya ng mangga. At yung mga nasusukit yung mangga, si Mama yung mga dumadampot. Sobrang dami na ng buwan ng mangga dito kaya hinahayaan na lang nila yung mga nauhulog. Pumunta na ako sa pinakalikod at ang ganda ng view dahil natatanaw mo yung bundok ng Baguio. Ang sarap tuloy matulog. At pagkatapos nun, pinabaunan niya kami ng gabi ng tsuhin at tsahin ni Papa na mga lolo't lola ko na rin. At pagkatapos nun, bumisita nga kami dito sa parents ni Papa. Na syempre, sila yung pinakalulot lola ko. Naka-excite lang makita si Lolo dahil 11 years din kaming hindi nagkita. Sobrang laki ng pinagbago ng katawan niya 11 years ago. Ito naman si Lola na parang hindi tumanda. Nakakatuwa lang yung reaction niya. Muntik pa nga niya akong hindi makilala. At sabi niya sa akin medyo magulo na daw yung bahay nila. Maraming tambak dahil hindi na daw niya naasikaso dahil marami din daw siyang ginagawa. Dito nga rin pala nakalagay yung mga medal ng uncle kong siklista. Maya-maya lang dumating na nga itong isa kong auntie. Medyo nagkamustahan na ng konti dahil matagal din kaming hindi nagkita. Sinamahan niya kaming mag-ikot at mamasyal dito sa farm ni Lolo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sobrang laking pinagbago ng lugar na to. Maya-maya lang merong papalapit sa amin. Hindi ko agad siya na-recognize until nung malapit na siya sa amin. Doon ko na siya namukhaan at nakilala. Isa sa mga tsuhin ko na kapatid ni Papa. Pagkatapos noon, naglakad kami at naglibot sa mga pinaglalaroan namin dati na mga maliliit pa kami. Nakakalungkot lang kasi puno na ng water lily yung ilog na yan. Dati kasi ang lakas ng agos niyan at crystal clear yung tubig. Nadaanan nga namin din yung mga ginagawang uling. At syempre, namiras ulit kami ng mangga. Grabe, sobrang daming mangga ngayon nakuha namin dyan. Halos mapuno na namin tong isang batya. Ayun na nga, fast forward tayo. Grabe, ang bilis ng oras, pauwi na agad kami. Hindi ko nakausap si Lolo na kapatid ni Lola. Hindi namin napag-usapan yung about sa properties. Paano ba naman kasi mas nauna yung iluman nila Papa? Siguro next time ko na lang siyang kakausapin sa susunod na punta ko doon. Ang mahalaga ay nakapagsimba sa Manawag. At syempre nakita ko ulit yung mga lolo't lola ko at mga chewing ko na matagal ko na rin hindi nakita. Para sa memories lang yung upload ito pero salamat dahil nanood ka.